pa nakakapag-welcome dun sa new friends natin. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon to stand up at lapitan po natin yung ating mga new friends today. Welcome na welcome po kayo. Ayan. We're so happy to see you here sa JA1 San Jose. Ayan. Gusto po namin iparamdam sa inyo how happy we are that you are here. Ayan. Okay. Siya. Sige, welcome lang po natin. Mamaya nyo na po hingin ang GCash number nila at baka naman masendan nyo na agad. Mamaya na. Okay. Oh. Okay. Praise God. Ayan. Sige po, makakaupo na po tayo. I'm encouraging everyone na tayo po ay maupo na at tayo po ay magsisimula na ng ating word for today. Okay. Before I start, meron po ako itatanong sa bawat isa. Sino po rito ang pinaasa? Para majority ng naririnig ko ay lalaki, ano? Pinaasa. Pero may mga babae rin bang pinaasa? Ayaw umamin. Mas gusto pa raw nilang tanggapin na sila ay asyumera kesa pinaasa, di ba? Ay, hindi, ako po lang ay talagang assuming, hindi naman po ako pinaasa. Sabi naman nung iba, ang term daw ay na-ghost. Ano ibig sabihin ba nung na-ghost? Please, mga kabataan, educate your pastor. Ano ibig sabihin nung na-ghost? Biglang nawala. Isa-isa lang, ayusin nyo. Tumago sa pader? Ano ibig sabihin nung ginos o na-ghost? Yung mga new friends natin. Come on. May sinasabi sila kanina. Ano daw yun? Sige please, educate your pastor. Hindi ko alam. Okay. Correct me if I'm wrong. Kasi ang pagkaintindi ko sa na-ghost o nang-ghost ay ganito. Nagparamdam. Pero di naman tinuluyan. Tama ba? Tama ba? Kasi nang-ghost, ano bang ginagawa ng ghost? Di ba nagpaparamdam? Di ba pagka mamay, magparamdam kayo, ituro nyo kung saan itinago ang mga lumang silver coins. Mapira din. Hindi ka? Nagparamdam, pero hindi tinuluyan. Yun. O, sinong nag-ghost dito? Wala. Pero usapang pag-asa tayo. Ayan. Usapang pag-asa po tayo. Merong mga pinaasa, pero iniwan lang naman sa ere. Meron din namang mga umasa, pero hindi naman din tinuluyan. Ayan. Ang mahirap po kasi, when we lose hope, or pag minsang tayo'y umasa at tayo'y nabigo, para bagang nadadamay na rin yung iba pang mga inaasahan natin. Tama ga ako? Minsan pagka nabigo tayo sa isang bagay o taong o pangyayari, sitwasyon na inasahan natin, minsan, pati yung iba nadaramay. Kaya, maganda na papag-usapan, paano nga ba i-restore yung hope? Paano ba ibalik ang pag-asa? Sabi po sa Panaghoy, chapter 3, verse 19. Napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. Wala ninyo, sa mga teleserye lamang yung mga linyahan na yan, ha? Sa Bible po, meron na yan, bago pa magka-teleserye. Sabi niya, napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. Verse 20, at kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. So ano sabi nung sumulat ng Panaghoy? On verse 21, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na. Ba? Ano kaya yun? Bitin. At coming from these verses, ay kukuhat po tayo ng mga aral kasi ang sabi po nung author ng Panaghoy,
Nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na, ano kaya yung inaalala nitong taong ito? Ano kaya itong mga inaalala niya kaya't bumabalik ang kanyang pag-asa? Sino po rito na sa biyaya ng Diyos ngayong umaga gusto mong ma-restore, manumbalik ang iyong hope o ang iyong pag-asa? Amen? So ngayon pong umaga, isi-share ko po sa inyo ang title, Paano Ibalik ang Pag-asa? Ayan. Let's pray. Father, we worship you. Truly, your love never fails. Dakila ang iyong kabutihan, dakila ang iyong pag-ibig, dakila ang iyong kaawaan. Ito'y bago araw-araw. Salamat, Lord. Because of your great love, we are not consumed. That's why, itong araw-araw po naming buhay ay biyaya mo, regalo mo sa amin. We are not worthy na magpatuloy, na mabuhay, but you are gracious, you are a merciful God. At ikaw ang siya nagbibiyaya sa amin ng araw-araw na bagong pagkakataon to live this life the way you intended us na gamitin at isabuhay ito. Salamat po, Ama. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord. Cleanse us with your blood. Sanctify us. And thank you for cleansing us from all our unrighteousness and for making you, Lord Jesus, our righteousness sa paningin ng Diyos Ama. And today, Lord, we pray na ang pagtuturo niyo po ang aming maranasan, restore the hope of your people as we feast upon your word today. And we pray na kayo po, o banal na Espiritu, ang siyang magturo sa aming lahat. Ayaw po namin na makarinig ng mga salitang galing lamang sa aming kapwa-tao. Ang hinihiling po namin ay ang inyong boses ang siya naming marinig. Ang inyo pong pagtuturo, pagpapaalala, pagpapalakas at pagtutuwid ang siya naming masumpungan maranasan sa umagang ito. We pray, O Lord, that your mighty presence ang aming pong patuloy at patuloy na maranasan sa aming kalagitnaan. We welcome you, O Lord, and we acknowledge that you are here. Salamat po. And Lord, wala pong ibang mapaparangalan, mapapurihan at mapasalamatan, maitaas, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. Sa inyo po ang lahat ng glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Okay. Everybody say, paano ibalik ang pag-asa? May mga pagkakataon po o pangyayari sa buhay na siyang somehow, nakakaapekto sa atin, kaya tayo po ay nauuwi sa kawalan ng pag-asa. Kung hindi man mawala ng totally, nalilesen. Meron kasi tayong mga kilala that they're still hoping, pero kakaunti na yung pag-asang natitira. At sino po ba ang mga madalas nating nakikitaan ng kawalan ng pag-asa? Yung mga hirap na hirap sa buhay. Yung mga nasa o kabilang sa mga pamilyang nakamulatan ng gayon ang level at hanggang ngayon gayon pa rin. At ang mga tao po ay nag-iisip na, lalo't kung gayon ang sitwasyon, may pag-asa pa kaya kaming umunlad? May pag-asa pa kaya kaming mag-level up? Katagal ng garin eh. Kung bakit naman nga katagal ng uso ng pera hanggang ngayon hindi pa maipon-ipon, di ba? Yan sinasabi natin eh. Nung nag-uso ang text, ang dami nating naging text. Nung nauso ang lastikaw, ang daming lastikaw, nakapulupot pa sa liig. Jole, nadudulas na sa bahay, sa dami. Pero ang pera, ang tagal-tagal ng uso, ba't hindi makaipon? Bakit nga ba? At minsan naiisip na natin, talagang may pag-asa pang mag-level up ang buhay na ito. O baka naman talagang darating na ako doon sa puntong ang maiisip ko na ay, ako'y pinanganak ng mahirap, mukhang ako'y mamamatay na ring mahirap. At aminin man po natin o hindi, dumarating ang tao sa pagkakataong nawawalan na siya ng pag-asa. Ngayon, maganda pong napapag-usapan, paano ibalik ang pag-asa? At pag-usapan muna po natin yung background ng verses na ating pag-aaralan ngayon. Pero bago po ako magpatuloy, kaunting trivia muna po tayo. At tingnan natin kung merong makakasagot. Ready na po ba kayo sa trivias natin? Ayan. Okay. Nakita po natin na ang verse natin for today ay panaghoy.
Ano po ito sa English? Yung panaghoy, ano siya sa English? Anyone? Anong kasaba? Balinghoy-huyong. Sabi na may sasagot ng kasaba Balinghoy ho ang kasaba, hindi ho panaghoy po ito. Anyone? Ano ho sa English ang panaghoy? Huwag ko kayo mag-google. Panaghoy is lamentations. Wow! Very good. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ng mga nakasagot. Parang si Sis Presi at saka si Ken. Galing ni Google. Ayos. Okay. Next trivia question. Wala na mag-google ha? Sino po ang author ng Lamentation? Who said Jeremiah? Wow! Graduate ng Bible, ng Kids Bible School. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay ni Gloopy. Si Jeremiah po ang author ng Lamentations. Para po sa mga kabataan, nakaharap ko ngayon, ang Jeremiah pong tinutukoy ko ay yung propeta. Hindi yun si Jeremiah ang may JR sa noo at may sinusup-sup na pacifier. Alam nyo na kung saan nakita yan. Sa Yu Yu Hakusho. Diba? Ghost Fighter. Iba yun. Pag mahilig ka sa Ghost Fighter, pagpe-pray kita after service. Okay. Mahilig din ako dati doon. Talaga namang... Sino nanood pa nun sa Netflix? Sheesh! Ayaw umamin. Yain na. Huwag nyo nang panoorin. Pagkakabadoy-badoy. Pinanood ni Pastor. Hindi. Nakita ko lang sa Facebook. Okay. Ito po ang background ng ating mga verses na pag-uusapan. Si Jeremiah po, also known as the weeping prophet. Yan. Si Jeremiah po ang pinakaiyaking propeta. Sabi mo nga sa katabi mo, iyakin si Jeremiah. Kung iyakin niya katabi mo, huwag mong masyadong ipagdiinan at hindi naman yan si Jeremiah. Okay. Iyakin po si Jeremiah. Bakit iyakin si Jeremiah? Kasi po siya po ay yung propetang napatapat noong dinurog po ng Babylon ang Judah, ang Jerusalem, sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar. Dinurog po ng Babylon. Talaga namang, kung if you will read Lamentation, binanggit po ni Jeremiah doon na ito ang background o ito ang set up nung sinusulat niya ito. Wala daw siyang ibang nakikita kundi ruins, mga usok, mga sira-sirang bahay. At ano pa? Ang amoy daw ng hangin ay amoy na bubulok na laman. Imagine niyo yon. Sino ho rito yung naglalakad at minadaanan kang patay na palaka? Sabi mo'y kabaho. Ano ka naman niya? Kabaho naman na rin patay na palakang aray. Ay palaka pa lang po yan. At ito po ang lugar ni Jeremiah nung isinusulat niya itong Lamentation. Amoy na bubulok na laman. Bakit? Kasi ang dami pong namatay nung sinugod ng Babylon ang Jerusalem. Kaya puro po kalungkutan ito. The weeping prophet. At sa lahat ng kanyang mga nararamdaman at nakikita na we-witness na paghihirap, sabi niya in verse 19, kung babalikan po natin, napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. Nakikita niya nararanasan niya. And on verse 20, at kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Alam niyo, that time, si Jeremiah is encouraging himself. Sabi niya, pag ang titingnan ko lagi at ang iisipin ko yung paghihirap at pagdurusa ko, yung kalagayan ko, yung sitwasyon ko, lalo ako manghihina. And on verse 21, ang sabi niya, pero nanunumbalik ang pag-asa ko. Bumabalik daw ang pag-asa niya. At dito tayo kukuha ng mga tips. Paano nga ba maipanumbalik ang pag-asa? Kapag naaalala ko na may mga inalala po si Jeremiah na nakatulong sa kanya para bumalik ang kanyang pag-asa. At sino po rito yung handa na malaman kung ano yung mga naalala ni Jeremiah na siya nagpabalik ng kanyang pag-asa? Amen. Number 1, alalahanin na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Verse 21, pero nanunumbalik ang pag-asa ko
kapag naaalala ko na, verse 22, ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Diba? Diba naalala ninyo nung last Sunday, ipinangako ko sa inyo na ang pag-uusapan natin is the great love of the Lord. Ito na yon. Kung English po ang titingnan ninyong version nito, ang sabi po riyan, the great love of the Lord. Because of the great love of the Lord, we are not consumed. Yun eh. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Ano daw po ang inaalala ni Jeremiah na nagpapabalik ng kanyang pag-asa sa buhay? Inaalala niya na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, walang katapusan. Kaya kapag ka nababagabag at inaalala mo, nababagabag ka kapag naaalala mong magkakatapusan na. Yan na. Diba? Magkakatapusan na, bayaran na naman, kuryente, upa sa bahay kung umuupa ka, tubig kung wala kang sariling source ng tubig, internet, telepono, ano pa ba mga binabayaran? Yung tuition, di ba? Kaya nga napapag-usapan namin mag-asawa, sabi ko, mahal, mas maganda pa yung isahang bigayan ng tuition yung pang-isahang taon na, para hindi buwan-buwan ni namumroblema. At least pag isahang bigay na, isang bagsa ka na, tapos na ang problema. Sabi naman, tapos naisip ko, hindi naman pala yung pagbabayad pa ang problema yung pambayad. Sabi mo kasi yung katabi, hindi problema ang pagbabayad. Ano ang problema? Walang problema. Sabi mo, walang problema. Sabi nung isa, walang pambayad. At tuwing yan ay naiisip mo, naaalala mo, katapusan na. Anong iyong ipapaalala sa iyong sarili para hindi ka mawala ng pag-asa? Ang pag-ibig ng Panginoon at away, walang katapusan. Sabi mo nga sa iyong katabi, pag nababagabag ka na, kasi katapusan na. Alalahanin mo na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Amen. Palakpakan natin si Jesus. At kung ipagpapatuloy po natin yung verse, iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Because of God's great love, we are not consumed. Alam niyo po ba, na kaya tayo ay nagising pa kaninang umaga, it is because of God's great love. Straight to the point po tayo, church. Sino rito can boldly and confidently claim na deserve mo pa rin talaga kaya ka nagising kaninang umaga? Deserve mo na magising kaninang umaga. Taas ang kamay na nagsasabing deserve mong magising kaninang umaga. Taas ang kamay. Yan. Baba na ho. Kaya sabihin ako sa inyo, hindi mo deserve. Sorry. Hindi mo deserve. Hindi ko deserve. Hindi natin deserve na magising kaninang umaga. You know why? Ito ang sunod na tanong na magpapakonvince sa iyo, bakit ko sinasabing hindi natin deserve ang magising na kaninang umaga? Sino po rito yung kahapon ay hindi nagkasala? Yung confident na makakapagtaas ng kamay na kahapon. Hindi, wag na natin pag-usapan yung mga nagdaang araw dahil siguradong sablay tayo doon. Yung kahapon na lamang, yung buong maghapong kahapon, hindi ka nagkasala, taas ang kamay. Bibigyan kita ng 1,000 pesos pagkatapos ng service. Wala. Ako lang talaga hindi nagkasala kahapon. Sayabang. Wala po, wala. Ngayon, uulitin ko, bibigyan ko kayo ng second chance. For our God is the God of second chances. Sino rito ngayon na nagsasabing deserve mong magising kaninang umaga? Luminaw. It's simply because of God's great love, that's why we are not consumed. Ito'y dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya tayo hindi pa nalilipol.
Imagine kung ang Diyos ay parang tayo. Na kapag may kinagalitan tayo o may nakagawa ng masama sa atin may tendency tayong gumawa ng hindi ikagaganda nung nakagawa ng masama sa atin. Are you there? Pastor, ako naman hindi mapanakit na tao. Oo nga, kaya lang di mo naman pinapansin. Hello? Di ba? Hindi mo nga sinaktan physically. Binalak mo naman sa Facebook. Hello? Hindi mo nga siya binalak sa Facebook, pinost mo naman siya sa groups. Hello? Imagine if God is like us. Pastor, di kagaya ko, kung naman hindi mapanakit na tao, hindi rin ako sasaktan ni Lord. Oo nga, hindi ka namamansin ng kinagagalitan mo. Paano kung hindi na rin tayo pansinin ni Lord? Lord, kailangan ko ng tulong. Hindi kita papasinin. Kawawa na tayo. Kaya, tuwing natutokso tayong mawalan ng pag-asa sa buhay, mawalan ng pag-asa, ano man ang sitwasyon mo, ano ba ang mga bagay na nag-aalis o nagpapatanggal, nagpapawala ng pag-asa sa buhay mo? Yung kanina nga nabanggit ko, yung iyong status sa buhay. Tagal na tagal na po namin garin Talaga namang isang kahig, 5 tuka. Bibili ng isang Lucky Me, sasabawan ng 1 litro. Dagdagan na lang ng malunggay para magkasustansya. Ulam maghapon. Mahalagay may bigas. Di ba? Yun ang katwiran ng iba. Kaya ako'y naaawa pag gayon. Nakakaawa ang sitwasyon ng taong ang motto sa buhay ay buhay pag may bigas, pag wala'y mauutas, pag wala'y maninigas. Buhay pag may bigas. Nakakaawa pag gayon ang motto ng tao. Walang-wala ng pag-asa. Ang ibig sabihin ba, pag walang bigas, mauutas? Nakakaawa ang gayong sitwasyon. Are you with me? At hindi mo masisi na minsan, nakakaisip na wala ng pag-asa hanggang dinin na lang talaga. Talagang kapit sa bigas. Pag nawala ang bigas, utas. Kaawa. Meron din ang mga sitwasyon na may karamdamang katagal-tagal na hanggang ngayon hindi pa gumagaling. Maaaring sasabihin, wala na akong pag-asa, katagal ko nang garin ako kaya gagaling pa. Gagaling pa. Lahat na inalapitan ko Lahat na nagpray sa akin. Pati yung mga sabi ni Pastor, huwag pupunta at huwag nang magkukonsulta doon. Napuntahan ko na din. Humigpit na ang lahat ng panyaw. Ipinahid na ang lahat ng panghaplas. Hinalkan ko na lahat ng hahalkan. Ultimong yung mga umuulan ng talulot ng rosas na puntahan ko na. Ay, hindi pa rin ako nagaling. Ako kaya may pag-asa pa. Meron din namang ang sabi ay ito ang sitwasyon. Ay lumampas na ako sa ruler. Ang edad ko'y lumampas na rin sa kalendaryo. Medida na lang ang iniintay. Ay kailan kaya may mapapaibig sa akin? Kailan kaya ako mabubula? Ang mga tropa ko lahat nabenta na. Ako'y matagal na nakadisplay. Wala pa nakakapansin ako kaya may pag-asa pa. Adiga? Kailan kaya mapapansin ang pusong bitin na bitin? At ang sabi, mukhang ako yata'y uuwi kay Lord ng dalaga. O ako yata'y uuwi kay Lord ng binata. Siyempre, mga teenager, hindi mo problema ito huwag kang masyadong OA. Kailan kaya ako magkaka-love life? 14 years old ka pa, tumigil ka, mag-aral kang mabuti. Kailan kaya ako magkaka-love life? Gagraduate na ako ng high school. Wala pa akong love life. Tumigil ka. Tuktukan kita. And do not awaken love when it's not yet time. Huwag pukawin, gisingin ang pag-ibig kung hindi pa panahon. Matuto na tayo sa mga nauna sa atin na nung panahon nila sila'y napukaw ng napakaaga sa pag-ibig at naku naman, talaga namang, ikaw, pambilin diaper. At nung walang maipambilin diaper, magtitiis maglaba ng lampin na may oo.
Tanggal ang yabang, tanggal ang pogi. Bakit? It's not yet time. So do not awaken love when it's not yet time. Pastor, nakasurvive naman po sila. Okay naman na po sila sa biyaya ng Diyos. Gusto mo kung daanan mo pa yun? Pwede namang hindi. Pwede namang matuto na tayo sa kanila. Kaya lang ang problema ng mga tao natin, hindi ako exempted. Minsan kahit narinig na natin their stories, narinig na natin the realizations, narinig na natin the lessons, parang minsan gusto pa rin nating tayo ang makaranas. At hanggat hindi tayo ang makaranas, hindi natin natututunan. But, thanks be to God, because of His great love, we are not consumed. Nakakatuwa po na kahit ang dami-dami nating kapasawayan sa buhay, naroroon at ang habag at biyaya ng Diyos ay nananatiling sariwa at bago araw-araw, laging naririyan, hindi tayo kinukonsume. So every time that we are tempted to worry, every time that we are tempted na mawala na ng pag-asa sa ating sitwasyon, remember na ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Oo nga, matatapos ang bigay ng tiyang nasa abroad, pero ang pag-ibig at awa ng Panginoon walang katapusan. Meron kasi ako mga kabataang naririnig, iyon ang story. Hindi alam kung makakapagpatuloy pa ng pag-aaral dahil ayaw na raw siyang tulungan financially nung tiya o nung tiyo o kung sino mang. Okay? Pero, ito nga, once again, uulitin ko, maaaring matapos ang tulong ng tao, pero ang awa at pag-ibig ng Panginoon ay walang katapusan. Sabi noong nagpapadialysis, patapos na ang tulong ng PCSO. Alam niyo po ba nakakalungkot ang sitwasyon ng mga gayon? Kasi yan pala mga nagpapadialysis, they can ask help from, halimbawa, PCSO. Kaya lang limited siya. Ang problema, kapag naubos na yung limited sessions na yon na allotted ng PCSO, at wala kang pambayad na galing sa bulsa mo sa mga susunod na session, yun na, doon na dumadating yung time na yung mga nagpapa-dialysis, sa halip na twice or thrice a week, ay tinitipid na, nagiging once a week na lang. At yan po yung talagang mga nakakaawa. Sabi nga ng tao, pag ang tao raw ay dinialysis na, wala na. Iintayin na lang maubos ang pandialysis noon, tapos iintayin na lang umuwi kay Lord. Pero sa ating pinag-uusapan ngayon, ito ang gusto kong marinig ng bawat isa at marinig ng lahat na nasa sa live. Maaaring may katapusan ang tulong ng tao sa iyo, pero hindi po matatapos ang pag-ibig at awa ng Panginoon sa atin. Si Pastora po, yan po ay dialysis nurse. At yan ang naka-witness. Nakita niya, talaga namang nakakalungkot. Kaya daw pagka meron silang mga pasyente doon na madalas nila nakikita, tapos unti-unting nagiging paisa-isa na lamang, once a week na lamang nagpapa-dialysis, nako, yun daw iintay-intayin na lang nila, mamaya raw may balita na. Nawala na. So, bakit natin ito pinag-uusapan? Alagaan ninyo ang inyong kidneys. Huwag nyo ipagpalit sa iPhone. Yung iba, naman, kung maipagpalit ang ayang kidney, makabili lang ng cellphone. Samantalang yung iba, inilalaban. Pastor, okay lang naman po siguro, gagamitin ko po pampuhunan. Tapos pag ako po yumaman na, saka po uli ako bibili ng bago. Chinilas? Mabuti nga ako maging compatible yan. Alam niyo po ba, hindi pala porket nalagyan ka, ay compatible na. Di ka, pastor, hindi naman ilalagay kung hindi compatible. Aba, hindi. Pag nakakita ng malapit sa iyo, compatible sa iyo, yun ay ikakabit. Under observation yun. Kung magkakaige. Ay, pastor, let's say nagkaige. Let's be optimistic. O sige, nagkaige. May expiration. Anak ng bato. May expiration? Meron. Ilang years lang yun? Parang, if I'm not mistaken, 10. 10 years lang. Ilang milyon-milyon ang aking ginastos. Kaya nga alagaan mo ang iyong buhay.
Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung mahilig sa soft drinks yan, soft drinks pa more. Doon naman sa kabila, kung yung katabi mo mahilig sa chichirya, sabihin mo, chichirya pa more. Yang bato ay inaalagaan. Actually, hindi lang naman po bato. Alagaan ng buong katawan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, your body is the temple of the Holy Spirit. Alagaan mo. Nariyan pa po kayo. Pastor, huwag mawala ng pag-asa. Ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Oo nga. Ang pag-ibig at ang awa ng Panginoon ang walang katapusan, hindi ang ating katawan. Kaya alagaan. Lalo na yung mga panggabi diyan ha, kaway-kaway sa mga panggabi. Baka ilang dekada ka ng panggabi. Baka kailan pa yung kailan pa yung huling nagkita kayo ng araw. Kaya pinagchichismisan ka na ng mga kapitbahay mo. Hindi ang babaeng yan, vampira yan. Hindi talaga tao yan. Tingnan mo yan, may hinahaplas yan. May mga inihahaplas yan. Bakit ko po ito sinasabi? Kung ikaw ay nilikha ng Diyos na tarsier, okay lang ikaw ay magpaka-nocturnal. Pero kung nilikha ka ni Lord na tao, at syempre tao ka, dinisign ka ng Diyos na matulog sa gabi. Hindi ko sinasabing huwag kang magtrabaho ha. Hindi ko sinasabing mag-resign ka na. Pero, think of this. Consider your health. If you want to gain wealth, consider your health because your health is your wealth. Saka isipin mo naman, isinakripisyo ang katawan para magpakayaman-yaman. Tapos at the end of the day, naniningil na yung katawan, kaya yung naipon na yaman, hindi pa kinabangan. Hindi ka. Sino makikinabang niya? Hindi yung mga maiiwan. Kaya mga kapatid, alagaan ang katawan. Oo nga't ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan, ang katawan meron. So let's be healthy. Sabi mo nga sa iyong katabi, kumain ng gulay. Kau ay ayaw ay, ngibit yung katabi, ngibit. Nasabi na Yung akin mga life group, yung mga yan hindi talaga ata nakain ng gulay sa kanila. Kaya pag kami magkakasama, kita ko, isusubo ang gulay, sabay inom ng tubig. Nilulunok na lang parang sawa. Okay. So, para manumbalik ang pag-asa, alalahanin na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Walang katapusan yan. Praise God. Pwede ba palakpakan natin once again si Lord? Na kung umibig ay walang katapusan. What else? Alalahanin natin that God's mercies are new every morning. Alalahanin na ang kaawaan ng Diyos ay bago araw-araw. Sabi po, basahin natin sa English. In Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, tulungan niyo naman po ako magbasa. Basa. Go. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Yan. Yung mga titos and titas natin, naaalala ninyo yung kantang yan. Di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Di ba yan yun, ano? Great is thy faithfulness. Yung mga kabataan natin, hindi na alam yan eh. Ang alam ng mga yan eh, yung mga angas. Ang angas ni. Sino bang pinakamaangas sa FPJ Arena? Yun ang alam ng mga kabataan ngayon, si Flo G. Napakaangas. Okay. Ayan. Para daw hindi mawala ang pag-asa, alalahanin that the Lord's mercies are new every morning. Okay. Ano ibig sabihin niyan? Basahin natin yung Tagalog. Panaghoy chapter 3 verse 23. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon.
May mga tao po na kaya nawawalan ng pag-asa kasi akala nila ay wala ng bukas. Sino ho rito yung kung umasta, mamroblema, mamuhay, akala mo'y wala ng bukas? May nakausap po ako, maikwento ko lang sa inyo, ano? Ito pong taong ito ay nag-aalala sa kanyang pambayad. Yan. Nag-aalala, kalaki raw ng babayaran, may babayaran pa uli daw isang gayan, tas may babayaran pang gayan. Diyan sabi ko naman, ay bakit ka naman toong namumroblema? Eh yan ay mga bagay na out of your control. Ano ibig sabihin? Gustuhin mo man o hindi, babayaran mo yan. Di ba? Halimbawa, kuryente. Gustuhin mo man o hindi, babayaran mo yan. May kilala ho akong taga-amin na hinabol ng taga yung maniningil. Kaya nung sumunod, nagsama na ng malalaking lalaki yung maniningil. Dahil nang natakot na mahabol na naman ng taga. Pero hindi mo obrang laging gayon. Are you there? Hindi po pwedeng forever mong tataguan ng maniningil. Hindi mo po pwedeng forever tuturuan ng anak mong magsinungaling at sabihin tulog ang mami. Yan ay mga bagay na out of our control. Ba't ko sinasabi ito? Kapag out of your control, ibig sabihin, pang kay Lord na yan. Sabi mo nga sa katabi mo, pag hindi mo kaya, hindi na yan pang iyo. Give it to God. Ay namumroblema na namumroblema. Yung aking kausap na yon, nag-aalala dahil sabay-sabay raw ang babayaran. Ito pa ang isang sinabi ko sa kanya. Sa iyo gang pag-aalala, makakaipong ka ng pambayad na pira. Sabi mo nga sa iyong katabi, sa iyo bang pag-aalala ay makakaipong ka ng pambayad na pira? Sino po rito nang dahil sa pagwo-worry mo ay naka-absuelto ka sa pagbabayaran? Actually, mas marami pa po akong kilala, dinadagdagan pa ang bayarin sa kawo-worry. Tumaas ang high blood. Tumaas na ay high blood pa yan. Tumaas ang BP. Sumama ang lasa. Nagpa-check up. Nakaw, mataas na pala ang mga garna-garna. Bumili pa tuloy. Nagbayad sa check up. Nagpamasahe. Bumili ng gamot. Ay walang suki card. Kaya walang discount. Alam niyo, nung una, ako'y masyadong maging religious and hyper-faith diyan sa suki card. Sino po ang may Mercury suki card? Isa. Dalawa. Wala nang iba. Kasi ito ang aking motto noon. Ayaw ko ng suki card kasi wala naman akong planong maging suki ng Mercury. Dahil sabi ko nga ako hindi ako laging magkakasakit. Alam niyo, hyper-faith, mali, sala. Ngayon, napagtanto ko. O nga naman, bakit? Gamot lang ba ang bibilin mo sa Mercury? Bibili ka rin ng vitamins doon. Doon din nabili ng mga Cetaphil, ng mga bata, etc. Diba? Oh. Kaya, nabili ng gatas. Biyaya ni Lord. Si Pastora, maraming gatas. Kaya si Elise, magpopor na, nadidi pa. Kaya hugay yung kabilog yung aming bunso. Hanggang ngayon, nadidi pa yon. Nag-iisip ngayon kung paano, papasok na daw siya. Sabi ko, di dalhin mong mama mo. Sabi naman nung ate, Elise, hindi ka pwedeng hihingi ka ng milk sa teacher. Teacher, I want milk. Mahirap yan. Rego. What is my point? Maganda yun. Huwag tayong ma-hyperfaith doon. Hindi naman porket kukuha ka ng suki card, ay suki ka na ng Mercury. Diba? Ano pa mga kasamahan yan, mga kapatid? Hindi porket kukuha ka ng mga tawag dyan, yung medical assistance, insurance, health card. Hindi ibig sabihin nun ay gusto mo nang laging ma-hospital. Hindi yun na ibig sabihin nun. Ano pa kasamahan yan? Hindi porket kukuha ka ng St. Peter, mamamatay ka na. Kaya nga sabi ni Kuya Kim, maniguro, mag-St. Peter. For inquiries, you can talk with Pastora after this service. Hindi ganyan. Yung iba
Meron akong kilala yung magulang sumama ang loob sa mga anak kasi ibinili ng St. Peter. Sabi ng magulang, gusto nyo na akong mamatay. Sabi naman ng mga anak, ay kung ayaw ninyo, di kayo bahalang mangalat. Di yan pag kayo dumating na yung oras na yun. Babalot na lang namin kayo sa banig. Tatapon na lang namin kayo sa sapa kung lalong sumama ang loob. Mali rin naman ang approach ng mga anak. Hindi ipinaliwanag. Anyway, diyan ako napunta daw. His mercies are new every morning. Tuwing tayo po ay natutukso na mawalan ng pag-asa, alalahanin mo na bago ang kaawaan ng Diyos araw-araw. Yung iba kasi ang sabi, kung mag-alala, kung mag-worry, kung paanong i-stress ng sarili as if wala nang bukas. Sabihin mo nga, may bukas pa. Sa katabi mo, sabihin mo, may bukas pa. Remember this, anumang problema na hindi kapatulugin ay may kapangyarihan sa iyo. Okay? I heard this from Rabito. Sabi niya, anumang problema na kaya kang puyatin ay may kapangyarihan sa iyo. Kaya, ano ang kailangan nating gawin? Ito naman ang isa pang truth na higher sa truth na sinabi kong nauna. Anumang problemang kaya mong tulugan ay walang kapangyarihan sa iyo. Ngayon, para mas ma-relate natin sa topic natin, anumang nakakapag-alis ng pag-asa sa iyo na kaya mong ipagpabukas na ay walang kapangyarihan sa iyo. Tutulog na kayo. Rinding-rindi ka na sa iyong asawa. At lagi na may sinasabi, wala pa nga ibabayad, nga bukas na yun, bukas na yun, bukas na. Ano sasabihin mo? Matulog ka na. Bukas na uli. Bakit? Sino po rito yung nakakapansin? Nakapagkahapon o gabi na. At may iba pang mga isipin at may mga iba pang bagay na kailangang i-work out na kung tutusin na may pambukas na concerns na for tomorrow. Sino rito yung napapansin mo na nakaka-overwhelm na, nakakalambot na? Parang, maghapon na lang ang garin Yung nakakapagod na, yung sa gabi pagod ka na, ang isip mo pagod na, ayaw mo nang pag-usapan yung mga pambukas. Alam niyo kung bakit? Tanungin ninyo ako, Pastor, bakit po ganon? Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat na para sa araw na iyon. Di ba? Kaya pala ang sabi ng Diyos sa atin, at itinuro ni Jesus na pattern ng pagpe-pray natin, ay yung give us this day our daily bread. Hindi naman po ibig sabihin noon, ay tinapay lamang o physical food ang iyong hihingin sa Diyos araw-araw. Ang ibig sabihin po noon, pati yung biyaya para sa araw na iyon, si Lord din na nagpo-provide. Are you there? Kaya po, lahat ng concerns for that day, ang biyayang ipinadala ng Diyos sa atin ay sapat for that day. Marami pong tao ang nai-stress, nadidepress, at nawawala na ng pag-asa tuloy. Dahil lang iniisip nila at ang concerns nila ay hindi na for that day. Sabihin mo nga, overthinking. Yung mga tipong pinagmamasdan ng anak na 9 months old. Sabay biglang lumuha at umiyak yung ina. Sabi nung asawang lalaki, mahal, ano nangyayari sa iyo? Nalulungkot ako. Ako'y nag-aalala para sa ating anak. Sabi naman ng mister, postpartum. Ano pastor yon? Ay, research nyo, bahala kayo. Sabi naman ng asawa, hindi. Ako lang ay nag-aalala. Natatakot din ako. Bakit? Paano pag nag-college na ang anak natin? Minimum wage lang tayo mag-asawa. Paano pag nag-college na itong anak natin? Sabi ng lalaki, mahal, 9 months old pa lang yan. Huwag mo masyadong magpakaisip-isip kung paano magka-college yan. Kasi baka sa sobrang pag-iisip mo ngayon, hindi na talaga makapag-college yan dahil baka hindi ka na namin kasama nung time na yon. Kaya huwag ka masyadong mag-isip. Alam niyo, ang dami nating mga ino-overthink sa buhay.
kaliliit pa kung ano-ano na ganun nasa isip Pastor, ganun lang talaga kami, nagpaplano, ganyan. Ano ka sabi ng Bible? Tao ang nagpaplano, pero Diyos ang nagpapatupad nito. At saka sino daw ba ang makakaalam kung ano mangyayari sa araw ng bukas? So, do not worry about tomorrow, sabi ni Jesus, and let tomorrow worry for itself. Kaya kapag nawawalan ka na ng pag-asa sa mga bagay na katagal pa naman, always remember na bago po ang biyaya at kaawaan ng Diyos araw-araw. Everybody say, every morning. One more time, every morning. Ibig sabihin, may nakalaan ang Diyos sa iyong bago tuwing umaga. Sabihin mo nga, may nakalaan ang Diyos sa akin na bago tuwing umaga. Ano man yan, na kinakailangan mong bago, yan may bagong kalakasan, yan may bagong pag-asa, yan may bagong provision, yan may bagong emotional or spiritual strength, ano man yan. Laging may nakalaan na bago ang Diyos sa iyo tuwing umaga. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid. Dahil merong bago tuwing umaga. Kinabukasan, may pag-asa na uli. Kinabukasan, meron na uling second chance. Amen? Amen? Lahat ng natutuwa sa narinig mong iyon, palakpakan mo si Jesus. Paano ibalik ang pag-asa? Number 3, sa Diyos magtiwala. Panaghoy, chapter 3, verse 24, kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Everybody say, sa Kanya ako nagtitiwala. Alam nyo, isa pang dahilan kung ba't ang tao nawawalan ng pag-asa? Kasi iba ang pinagkakatiwalaan. Ang tiwala ay hindi sa Diyos, kundi nasa tao, nasa bagay, o nasa kung anuman. Alam niyo po ba kung bakit napakataas na suicide rate sa Japan? Kasi ang mga tao po roon, ang kanilang pagtitiwala ay nasa trabaho. Kaya kapag ang tao ho doon nawalan ng trabaho, abay agad din nagsusuicide. Kasi akala nila wala na silang pag-asa. Samantalang dito sa atin, wala ka ng trabaho? Wala. Katamad mo naman, yain ang tamad, di naman pagod. Pag sa gagaling. Matagal ka ng tambay, oo. Ay talagang kung ang tambay lamang ay may sweldo, malapit na akong tumanggap ng aking gratitude. Ay proud pa na tambay. Tapos pag na-born again, yung tambay, garani ang mga imek, ay talagang ako'y nabubuhay dahil sa biyaya. Biyaya lamang, kaya ako'y nabubuhay. Ayaw pa sabihing tambay, huy, magtrabaho ka. Ayaw daw ng Diyos ng tamad. At anong sabi ng Bible? Wag pakainin ang tamad. At pag hindi kumain, ano mangyayari? Mamamatay. Kaya, sa madaling salita, patayin ang tamad. Hindi, joke lang. Okay. Sa Diyos magtiwala. Kaya nga nawawalan ng pag-asa eh. Iba ang pinagkakatiwalaan. Tatanungin ko po ang bawat isa, pero hindi nyo na kailangan sumagot. Sa isip nyo na lamang, Diyos ba talaga ang lubos na pinagkakatiwalaan mo ng iyong buhay? O baka naman yung trabaho? O baka yung business? Hindi ka? Baka barko? Baka aeroplano? Saan ba talaga nakalagak ang tiwala mo? Ha? Baka sa ending? Baka sa numero? Saan nakalaan ang tiwala mo? Saan nakalagay ang iyong lubos na pagtitiwala? Ano nga yung nauuso ngayon, Biber? Scatter. Bihir. Baka yung sa scatter nakalagay ang pagtitiwala mo. Baka sa iyong jeep. Baka sa iyong baboy. Kaya hindi mo maiwan. Attenda ng Sunday service, bra, sister. Ala, yung aking baboy ay bagong anak.
The following mga ilang linggo ulit ang lumipas Sister, attend na ng Sunday service. Alay, babagong walay ang aking bake. Nakailang linggo na ulit. Sister, attend na ng Sunday service. Alay, babagong ang aking bake. Nasamahan ng iba, baka magbabagbabag. Ay hindi makaalis-alis. Dahil ang pagtitiwala ay nasa biik. Hello? Nasa na ngayon pagtitiwala? Nasa lugawan? Kaya hindi maka-attend, hindi maiwan-iwan ng lugawan. As if lugawan na nagpo-provide. Oh! Alam niyo kung bakit ito'y dapat napapag-usapan? Kasi unaware ang marami, iniinsulto nila ang Diyos. Dahil inilalagak nila ang pagtitiwala nila na supposed to be kay Lord sa ibang bagay o sa ibang tao. At ano sinasabi ng Diyos? Yan gay may katapusan. Ako gay may katapusan? Wala po. Yan gang iyo pinagkakatiwala may katapusan? Meron po. Ba't diyan ka nagtitiwala? Ba't Congratulations. Dahil ang pagtitiwala mo ay kay Lord. Kaya ka nandito. Di ba? Nagtitiwala ka na pag-uwi mo sa kaiinit. Yung iba kaya hindi nakapag-church, maglalaba raw. Oh, di yan, ang napala, lilom. Magsawa kayong magsampay sa lilom. Hari nga'y maulan. Hindi po, joke lang, kawawa naman. Oh, maniwala kayo, mamaya iinit. Pag naglaba na kayo. Iyan naman. Nagtitiwala. Yung iba pinagsasabi, mas mataas ang sweldo kapag ka pumasok ng linggo at mag-OT ng linggo. Hindi. Ako'y mag-church. Bakit? Ang pagtitiwala ko ay hindi sa aking trabaho, kundi ang pagtitiwala ko ay sa Diyos. The Lord will provide. Yung aking trabaho, channel lang ni Lord yan. Ginagamit lang ng Diyos to provide for me. But that is not my source. God is my source. Kanino kaya mabuti si Lord sa tingin ninyo? Kanino kaya mabuti si Lord? Mabuti ba si Lord sa lahat? Amen. Pero alam nyo po, meron ako sasabihin katotohanan sa inyo, ibang level ang kabutihan na ipinararanas ni Lord sa mga nagtitiwala sa Kanya. Let's read the next verse. In verse 25, mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Wow! Gusto nyo na bumalik ang pag-asa sa buhay? Magtiwala sa Panginoon. Pag naalaman mo na ang Diyos, ibang level ng goodness na ipinararanas niya sa mga nagtitiwala at umaasa sa Kanya, babalik ang pag-asa mo, kapatid. Muli kang aasa. Muli kang magtitiwala. And in verse 26, ang sabi po riyan, mabuting matiyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Alam niyo pong isang katangian ng nagtitiwala, sa kanila yung pinagkakatiwalaan nila, ang kanilang inaasahan, doon sila nag-iintay. Malalaman mo kung nasaan ang pagtitiwala mo, depende kung saan ka matyagang nag-iintay. Talaga? Meron kasi makikita ninyo, ang pag-asa ay nasa mga game show na may papremyo, kaya matyagang nagtitiwala at matyagang napila, nag-iintay. Sino rito yung naka-witness ng mga time na napakahaba ng pila ng Huawei? Oh, talagang dami na napila doon eh. Ay, iba namang, kahit ikaw ay hindi maglaro, maging audience ka lang, naulutan ka ni Willie Revilla, may bibigyan ka ng pera, bibigyan ka pa jacket. May CD pa. Di ba? Oh. Ano pa? Yung mga nagtitiwala sa mga namimigay ng mayayaman, hindi ka? Sino ka rito yung mga pag nakikita mong may nagbibigay ng maraming pera kay Diwata, nasa sana all ka na lamang. Sana all, parang si Diwata, nabibigyan, 1 million, bahay, di ba? Oh. Pwede naman, di magtinda ka ng pares. May parisan ba rito sa San Jose? Meron? Marami? Masarap? Overload din? Meron din swimming pool? Ay, hindi. Iba pala yun. Kay Rosmar na pala yun. Ano? Okay. Only rice din? Only rice?
Meron doon sa amin, sa may kanto ng Balibago. Yung, anong pangalan nun? Pares ni Maligno. Naman na. Nakapag-pares ka na, madi-deliverance ka pa. Naman na. Anyway, pas muna kami dyan. At ako'y magpapa-blood test ako sa susunod na araw eh. Pas muna. Pag nakatapos, ayakagin ko si Mark. Okay. Makikita mo kung sino o ano ang pinagkakatiwalaan mo kapag doon ikay matyagang nag-iintay. Yung napakatyagang iniintay na manalo yung inaalaga ang numero. Ay, nakaw. Lagi ko nababanggit iyan. Kung may aalagaan ka, wag ng numero. Mag-alaga ka ng kambing. Sa 1 taon, 2 beses nanganganak. Pastor, wala na hong damaw, nagtag-araw. O, magkakadamo na ulay, naulan na. Saka magmumura ang kambing dahil magtatag-ulan. At pagka marami ka ng kambing, sabihan mo ako. At yung aming life group yan ang hanap. Ayaw namang aambag. Laging hanap laang. Okay. Kaysa numero ang iyong alagaan, alagaan mo'y bik. Kaysa numero ang iyong alagaan, alagaan mo ang iyong anak o ang iyong apo. Pero hindi ko naman sinasabi, mga magulang makinig, ako po'y kasama roon, magulang na rin po ako. Ang atin pong mga anak ay hindi alkansya. Ang atin pong mga anak ay hindi investment for the future. Na mag-return of investment kapag nagtatrabaho na. No. Kaya mga magulang na kagaya ko, huwag nating iasa ang ating future sa ating mga anak. Let them be a blessing to us if they are able and if they want it. At yan naman din ang lagi nating ipinapaalala sa mga anak, be a blessing to your parents. Mahabang buhay and everything will go well with you. Yan ang promise ng Bible. Okay. Nalulungkot kasi yung ibang anak dahil matyagang maghintay sa kanila ang kanilang ina't ama. Hello? So, nakita nyo, related pa rin sa topic natin, ano? Saan nakalagay ang iyong pagtitiwala sa aking anak? Aking anak gagraduate na, iaahon na kami sa hirap. Oh no. Please lang po, huwag nating iasa ang pag-unlad natin sa ating mga anak, mga magulang na kagaya ko. Ikaw pa rin ang gagawa niyan. Ikaw pa rin ang bibiyayaan ng Diyos para magawa yan. Huwag iasa sa anak. At mga anak, huwag mo namang intayin na ang iyong mga magulang ay magsabi sa iyo, magkusa ka na. Ba't wala nag-e-amen? Yung mga magulang ay nag-e-amen, yung mga anak ay hindi nag-e-amen. Sabi ko, mga anak, huwag ka na mag-antay na yung mga magulang ay, alam nyo ga, napakahirap magsabi. Yung mga magulang, yan eh, hiyang magsabi sa anak. Sabi naman ng anak na laging hinihinga ng magulang, Amen in Jesus' name. Yes! Hindi naman lahaging ganyan. Karamihan ng magulang, hiyang-hiyayang magsabi sa anak niya. Kung pwede lang hindi na magsasabi. Magsasabi ang mga yan pagka yung anak, okay, may samaan, lasa ka, okay, padala mong pera. Ba't nga kayo nagsasabi, okay, naiiya, hindi na makahinga ngayon, padalan mo akong pampacheck up. Hindi na pampacheck up ang kailangan nyo, tatay, pampa-admit na. Cut. Hindi na yung mangyayari sa mga magulang natin. Pero maniwala kayo, hanggat hindi gayon, hindi magsasabi ang mga yan. Nariyan pag ang mga anak, parang ayaw na makipag-usap sa akin, panay ang CR ninyo Ilak yung pinto dyan papuntang CR. Yung mga nado na, ilak sa banyaw. Hindi, joke lang po. Magkusa na tayo. Pastor, yung aking asawa, ang sinasaalang-alang ko, kaya ako hindi makapagkusa sa aking mga magulang, mga asawa. Ikaw ang mangungunang magbibigay sa iyong biyanan. Sino mga may biyanan na rito? Halata naman. Ikaw ang mangungunang maging blessing sa iyong biyanan. Huwag mo nang intayin yung asawa mo magsasabi pa.
Nariyan ka kayo? Nariyan pa kayo yung mga may asawa dyan? Oh. Huwag mo nang intayin, hindi na rin basta makakapagsabi ang asawa mo sa iyo, yung nahihiya. Laging iisipin niyan, yung pamilya na ninyo ang uunahin, may sarili ka ng pamilya. Hindi, ikaw ang mangungunang maging blessing sa iyong in-laws. Naalala niyo yung sinabi ko noong nakaraan? Dapat ang tingin mo sa iyong in-laws ay in-laws, hindi outlaws. O, sige nga, mag-bring me tayo. Bring me picture ng iyong bianan sa wallet. Ito'y luma na hindi nyo pa rin napaghandaan. Sino rito yung may picture ka ng bianan mo, nasa wallet mo? Bibigyan ko 1,000. Stora, maghanda ka 1,000. Wala pa rin. Sabi sa inyo eh. Meron daw sa cellphone, selfie. I know, kinarap mo na matagal na. Love your in-laws. Sabihin mo nga, I love my in-laws. Parang ayaw sabihin ng iba. Parang iba'y labas sa ilong. I love my in-laws. Mabuting matiyagang maghantay sa pagliligtas ng Panginoon. Ang Panginoon ang hinihintay ng mga sa Panginoon nagtitiwala. Pag iba ang inihintay mo, baka doon nakalagak ang pagtitiwala mo. Hello? Sabi ng mga binata, Pastor, talagang true love waits. Yeah! Kaya ako'y matyagang maghihintay sa aking iniibig. Mga naman. Okay lang naman yan. Maganda nga yun naghihintay, girls. Pag hindi makahantay, ex na agad yun. Pastor, ako po ang hindi nakaantay. Ayun laang. Mahirap din naman yon. Girls, may tip ako sa inyo ha. Pag crush na crush mo si boy, pigilan mo. Bakit kayo ganyan? May girls ba dyan? Wish naman kayo lahat ah. Saka wag nga kayong feeling. Unless kayo dyan na nagkakakrasyan, umayos kayo. Maayos kayo, ha? Okay. Pero totoo, girls, pigilan nyo. Pigilan. Huwag dadating doon sa point na parang ikaw ang nanliligaw. Bakit? Kapag ganyan ka, ineng, mawawala ng gana sa iyo si boy. Easy to get ang dating mo. Don't make yourself cheap. Anong kailangan gawin, Pastor? Kahit crush na crush mo, pahirapan mo pa rin. Paano pong pagpapahirap, Pastor? Yung mga hindi ko po agad sasagutin, mga 2 days po bago ko sagutin. Baka po mawala. Katagal-tagal ko pong hinintay, tas ngayon po'y lumapit na siya, baka po mawala. Ano nga sabi? Mabuting matyagang maghantay sa Panginoon. Sa Panginoon. At when we delight ourselves to God, He will give the desires of your heart. Kapag sa Diyos po tayo nagpakaligaya, ibibigay niya ang hangad ng puso mo. And ito nakikita ko, isa sa mga kadahilanan kung bakit, kung tutuusin, kayang-kaya, pwedeng-pwede, at ang dali-dali namang ibigay ng Diyos ng hinahangad ng puso mo, ba't hindi mo pa rin nakakamtan? Kasi baka hindi ka sa Kanya nagpapakaligaya. Ang linaw-linaw ng promise, magpakaligaya ka sa akin at ang nasa ng puso mo'y iyong makakamtan. Delight yourself in the Lord. Kaya mabuting matiyagang maghantay sa Panginoon. At kung sino inaantay mo, kung saan ka matyagang nag-aantay, doon ka nagtitiwala. Paano may ibalik ang pag-asa? Magtiwala sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Number 4. Paano may ibalik ang pag-asa sa buhay? Sumunod sa Diyos. Panaghoy 3:27, mabuti para sa isang tao na kahit bata pa ay matuto ng sumunod. Sabihin mo nga, bata pa ay matuto ng sumunod.
ito ang mapapansin natin. Ang tao habang umiidad, humihirap pasunodin. At tumahimik ang JA1 San Jose. Sa totoo lang, lalo kapag habang tayo'y umiidad, bumabata naman yung nagpapasunod sa atin, lalong humihirap sumunod. Kaya nga kapag nakausap mo mga kabataan ngayon, ano sinasabi? Mahirap daw magpalaki ng magulang. Nasabi ng, wag i-click iyon ang ikinilik, di na scam. Kakakulit-kulit ng mamay. Ayaw susunod. Di ba? Ito isa sa mga bagay na mahirap aminin, pero ito'y totoo. Habang umiidad tayo, parang humihirap tayong pasunodin. Bakit gayon? Ano kayo pinaglalaban natin? Napansin niyo yung mga anak ng mga bata ay kadaling sutsutan mo lamang isusunod parang ganyan Nung naglakihan ay wasak na ang lalaugan ng inay. Wala hindi na English. Bakit daw gayon? Anong ipinaglalaban natin mga tao? Hindi ako exempted dito. Bakit parang habang tumatanda ay tumitigas ang ulo natin? Kaya pumapasok ang pag-aalala. Bakit? Kasi kahit kay Lord, minsan di tayo nasunod. Nasabi ng ibalik ang ikapo at bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit, ibubuhos ng pagpapalang wala sukat kalagyan at sasaway ng maninira. Para na sa atin, ayaw pa rin nating sundin. Kaya ngayon, pagka dumabibitin ng budget, nag-aalala. Samantalang kung sumusunod, walang ipag-aalala. Ang sabi ko, kung sumusunod, walang ipag-aalala. Nag-aalala, baka rin aking boyfriend na rin, napaka-pogi, baka ko iiwan na rin. O bakit sinabi po ba ng Bible na wag mag-boyfriend ng pogi? Ang sabi ng Bible, do not awaken love when it's not yet time. Wag mong gisingin, pukawin ng pag-ibig kung hindi pa panahon. Kaya ka nag-aalala kasi alam mong hindi pa toong mature yung iyong boyfriend at baka mamaya ay makakita ng mas maganda sa iyo at ikay palitan. Dahil infatuation lamang, hindi talaga love, hindi pa committed. Nakakalungkot kasi mga kabataan, pag kinilig, ayaw nang makinig. Kaya nag-aalala kasi hindi sumusunod. Sumunod sa Diyos, manunumbalik ang pag-asa. Ano sabi ng verse? Mabuti para sa isang tao na kahit bata pa ay matuto ng sumunod. Bakit ang ini-encourage ng Bible sa atin ay sanayin sa pagsunod ang bata habang bata pa? Kasi nga, masakit sa tenga ito pero kailangan nating marinig. It's hard to teach old dogs new tricks. Mahirap daw turuan ng new tricks ang old dogs. Yung halimbawa gurang ng aso, tuturuan mo, sit! Nakatingin na lang sa iyo yun. Pero kung yun ay tuta pa lang, naturuan mo, sisit talaga yan. Alam niyo yan? Alam niyo, minsan sa tao gayon din. Ang hirap ng turuan at pasunurin pag may ipinaglalaban na. Kaya ang encouragement ng Bible sa atin ay habang bata pa raw, matuto ng sumunod. Tuloy natin, verse 28. Kapag tinuturuan tayo ng Panginoon, tumahimik tayo at pag-isipan itong mabuti. Kaya pala tumatahimik ang JA1 San Jose. Pag tinuturuan ng Panginoon, tumahimik tayo at pag-isipan itong mabuti. Alam nyo pala ang verse na ito, very good. At pag-isipan itong mabuti. May mga pagkakataon po na ang nagiging dahilan ng ating kawalan ng pag-asa, maaaring ito ay pagtuturo na ng Diyos. Kaya minsan parang nawawalan ako ng pag-asa, parang nadadala ka sa corner, parang ikaw ay nagigipit, etc. Baka may tinuturo ang Diyos. Kaya ang instruction sa atin, kapag tayo tinuturuan, tumahimik daw. Yung iba kasi iyak ng iyak. Yung iba kasi parang nagwawala. Yung iba kasi parang hindi matahimik. Pag may pinagdadaanan, laging nakapost sa Facebook.
Sino rito yung may friend ka sa Facebook, alam mo ang pinagdadaanan? Kasi kitang-kita mo nakalagay doon nakadetalye, nakapost. Ako'y malungkot na naman. Amoy chiko na ako. Ano? Ba, parang lyrics yata yun. Tumahimik daw. At wag laging, alam nyo, hindi rin maganda na ilalagay natin lahat sa social media. Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi kailangan ilagay lahat sa social media. Yung social media, yun maganda. Depende sa paggamit natin, ha? Hindi kailangan ilagay lahat doon. Lalo na yung pinagdadaanan mo. Meron pa ang style pag na-born again. Lord, alam ko pong, alam niyong mahirap ang pinagdadaanan ko ngayon. Lord, give me strength. Hirap na po ako. Tulungan niyo po ako na mapagdaanan ng pinagdadaanan ko ngayon sa asawa ko, Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Yun ang nakapost. As if namang nagpe-Facebook si Lord. As if namang may Facebook account si Lord. Pero may kilala akong may Facebook account. Yung mga marites na kapitbahay natin. At yung mga marites na kasama mo sa church. Sila may Facebook sila. Kita nila yan. At buti sana kung pag nakita, ipagpe-pray ka. Minsan kasi yan ang topic sa prayer meeting. Uy, pag-pray natin si sister, may problema raw sa asawa. Bakit? Ano nangyari? Wag ka, garin yan sabi sa akin. Bihirang prayer meeting yan. Okay. Tumahimik kayo. Tumahimik tayo. Kapag tinuturuan tayo ng Panginoon, hayaan natin, ito'y mapagtagumpayan natin. Nauna ang nakakalam ay Diyos, pangalawa yung mga napapagkatiwalaan, yung alam mong hindi ka pagchichismisan, yung alam mong hindi ka huhusgahan. Bakit? Magandang tumahimik pag may itinuturo ang Diyos, para pag nakatapos ka, hindi halata. Kasarap kaya nung nakatapos ka doon sa pinagdaanan mo nang walang nakahalata. Talaga sis, may pinagdaanan ka, ba't hindi halata? Samantalang yung iba, halatang may pinagdadaanan. Sis, may pinagdadaanan ka, no? Bakit mo nasabi? Hindi ka nga nagsusuklay. Samantalang yung isa, nag-life group, tapos nag-testimony. Alam niyo po, sa biyaya ng Lord, ako po'y pinagtagumpay sa pinagdaanan ko. Ha? May pinagdaanan ka? Kaganda-ganda mo lagi. May pinagdaanan ako, hindi lang halata. Dahil ang sabi ni Lord, kapag tinuturuan tayo, tumahimik. Magandang testimony kaya yung gayon, kaysa naman yung, kala ko ba born again yan? Oo, ba't po kang walang pag-asa? Hello? Tingnan mo kaya katabi mo kung mukhang may pag-asa? Meron? Meron naman. Nagkakaroon na daw, nagkakaroon. Ha? Praise God. Tuloy natin. Kapag tinuturuan tayo ng Panginoon, tumahimik tayo at pag-isipan itong mabuti. Hindi laging gawa ng kaaway. Yung iba kasi naman, sobra namang extreme naman. Pag may pinagdadaanan, gawa ng kaaway. Lahat ng inilagay mo sa tanas sa buhay ko, iniwalawas ako, ibinabalik ko sa iyo 10 times in Jesus' name. Nakasagot si Satanas, wala ko nilalagay sa iyo, Brad. Umiimik ka pa, winawasak kita in Jesus' name. Wala nga ako nilagay sa iyo. Self-inflicted yan. Ano ibig sabihin? Ikaw na naglagay niyan. Hindi ako ang naglagay niyan, dadamay mo pa ako. Consequence mo yan, boy. Hello? Anong nangyayari sa iyo? Alam kong ito ay pakana ng kaaway sa buhay ko. Alam kong ako'y under attack ako. Ba't kaya laging gayon? Minsan hindi naman, wala nang kinalaman ng demonyo, mga kapatid. Minsan hindi na kailangan demonyohin, mas demonyo ka pa. Minsan, self-inflict na yan. Tayo nang may gawa, consequence na. Narinig ka kayo? Kaya pag-isipan mong mabuti, pag mayroong itinuturo ang Diyos sa atin, pag-isipan nating mabuti. Ito ba ay attack ng enemy? O baka naman ito ay consequence na sa kabaitan ko? Baka may kailangang ayusin. Ngayon, pag na-check mo, hindi gawa ng kaaway. Natingnan mo, na-review mo ang iyong buhay, nagkaroon ka ng spiritual check-up. Hindi rin namang consequence.
O, di ba ka-testing? Kasi si Job, alam naman natin si Job, wala namang ginawang masama si Job, pero hinayaan ng Diyos na siya'y subukin ni Satanas. O, sabi ni Job, wala namang ginagawa, di alam ko na ito, testing lamang ito. O, dumating yung mga kaibigan, sabi ng mga kaibigan, sige na, tropa, sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na at nang matapos na yung paghihirap mo. O, ano sabi ni Job, pupurihin lang ba ang Diyos sa sarap? Pupurihin lamang ba ang Diyos sa kaginhawahan? Ay kahit ako'y nahihirapan ngayon, pinupuri ko ang Diyos. Sabi, narinig sa langit. Sabi ni Lord kay Satanas, tingnan mo, pinupuri pa rin ako. Kahit nilagay mo na lahat ng kaya mong ilagay, pinupuri pa rin ako. Siya, paano? Tapos na tayo, ha? Alisin mo na yung lahat na nilagay mo at pagpapalain ko na yan ng doble sa pagpapala niya noon. Grabe. Kapatid, huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi kapag tinuturuan ka, laging merong gain yan after. Malay mo, baka after ng testing na nararanasan mo ngayon, hindi ka nawalan ng pag-asa at nanatili ka nagtitiwala at sumusunod sa Diyos. Baka iparanas ng Diyos sa iyo ang pinaranas ni Job. Pinaranas niya kay Job. Amen? Sabihin mo nga, pagkatapos ng testing, may blessing. Sa kabila naman sabihin mo, pagkatapos ng testing, may blessing. Lahat ng gusto maranasan nyo, palakpak ng the best para kay Jesus. And lastly, kahuli-hulihan na po, para maibalik ang pag-asa, magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Ito na kahuli-hulihan. Papaanong babalik ang pag-asa ng tao kung siya'y sa kanyang sarili asang-asa? At ang mga taong mayroong issue sa pride, sa sarili sila nakaasa. Kaya kapag ka nagkaroon ng mga problema at pinagdaanan sa buhay, nakikita nila how limited they are, how vulnerable they are, kaya nawawalan agad sila ng pag-asa. They are so proud as if they can manage lagi. But to those na gustong manumbalik ang pag-asa, magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. Aminin natin na, Lord, apart from you, I am nothing. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon at sabihin natin, Lord, ako po ay parang vapor na ngayon ay naririto at mamaya'y wala na. Lord, ako po'y parang damo, na ngayon sariwa pero mamaya'y lanta na. I am nothing apart from you. I am nothing without you. Okay. Alam niyo po ba kung ano, di ba, ang tawag sa atin, Christian? Sino mga Christians dito? Di ba? Kaya tayo Christian kasi tayo followers ni Christ. Sa Christian, alisin mo yung Christ, ano ang matitira? Iyan. I-A-N. At ang ibig sabihin nun, I am nothing. Alisin mo si Kristo sa Christian at ang matitira na I am nothing. Kaya church, tayo po ay magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Aminin natin na tayo'y walang-wala kung siya'y wala sa atin. Na tayo'y walang magagawa kung siya'y wala sa atin. At sa Panaghoy, chapter 3, verse 29, and this will be our last verse for today, magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon at huwag mawalan ng pag-asa. Magpakumbaba. Sabihin, aminin, Lord, ito talaga ang current, totoong situation ko. I am losing hope. I am losing hope. Nawawalan ako ng pag-asa. It could be because of your financial status. It could be your health. It could be your love life. It could be your relationship towards your family. It could be something else. It could be your work, your job, yung pag-aaral mo. Ano man, yung nawawalan ka na ng pag-asa ngayon. Come on, lapit sa Diyos. Itigil na ang pagsasabing, kaya ko, kaya ko. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya. We tried so many times and we failed many times. This is the right time na aminin
na hindi natin kaya, this is the right time to humble ourselves before the Lord at sabihin, Lord, I need you. Aamin po ako sa inyo ngayon, napakayabang ko ng mga nakaraan, as if kaya ko. Akala ko'y kaya ko. Napakayabang at napakataas ko po, Lord. Na ako'y umakto at nabuhay na as if kayang-kaya ko. Ngayon, I admit, inaamin ko, hindi ko po kaya. At sa oras na dumating tayo dun sa point, sa oras na umamin tayo, na tayo'y mahina, na tayo'y mababa at di natin kaya, sa oras ding iyon, unti-unti manunumbalik ang pag-asa dahil papasok na si Lord sa eksena. Papasok na si Lord sa buhay mo. Hindi makakapasok ang mataas na Diyos sa buhay ng taong napakataas din. Kaya ang kailangan para manumbalik ang pag-asa, magpakumbaba. Mag-aminin natin, we are nothing apart from the Lord. Na kailangan natin ng Diyos. Kahit pa anong yaman mo, kahit pa anong napatunayan mo sa buhay mo, kahit pa kung anuman ang naabot mo, still, we need God. We need God. Kaya ngayon po sa ating pagtatapos, sino po ang nagsasabi rito na apart from God, I am nothing? Nagsasabi na kung wala ang Diyos sa buhay ko, ako'y wala. Ako'y walang may pagmalaki. Ako'y magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon at doon ako'y naniniwalang babalik ang pag-asa ko. Dahil hindi na ako sa sarili ko aasa, ako'y aasa na sa Diyos. If you are that person, I am inviting you to stand up. Kung ikaw yon na nagsasabing ang pag-asa ko ay sa Diyos, manunumbalik ang pag-asa ko dahil ang pag-asa ko ay hindi na sa sarili ko, kundi sa Diyos na. Come on. Once again, let me remind you, church, it's because of God's great love. That's why we're not consumed. Kaya we're still alive, we're still surviving. It's because of God's great love. Pwede ba? Kung dati ang pag-asa mo ay inilalagak mo sa tao o sa bagay o sa kung ano man, pwede ba ngayong umagang ito, simula sa oras na ito, ilagak na natin, ilagay na natin ang buong pagtitiwala at pag-asa natin sa Diyos, sa pag-ibig ng Diyos na hindi nawawala, sa kanyang pag-ibig at awang walang katapusan. Amen. Can we close our eyes? And as you close your eyes, the worship team will lead us in worshiping the Lord, celebrating the love of the Lord that never fails. It never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love, your love. Let the people of God say, Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. come on. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Mga kalalakihan, minsan pa sabihin mo kay Lord, oh, your love never fails and never gives up, Never runs out on me. Your love
never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Mga kababaihan, come on, with all your heart, sabihin mo. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Lahat na nagsita sa sabing, ang pag-asa niya ay pinalik sa kay Lord. Come on. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Lord, we thank you for letting us hear the message na ipinaturo niyo po sa aming lahat ngayong umaga. We thank you for reminding each and every one of us kung paano nga ba may ipanumbalik yung pag-asa na nawala sa amin. We thank you, Lord, for reminding us of your great love. And we pray, O God, na sa lahat ng narinig namin ngayon, hindi po ito nag-inform lang sa amin, kundi ang mga words niyo pong yo'y nag-transform sa amin. I pray and declare that you will restore the hope within us. Remind us, Lord, na dahil ang pag-ibig mo at ang awa mo'y walang katapusan, may pag-asa. Mananatili kaming may pag-asa dahil ang pag-ibig mo at ang awa mo ay nananatili. Salamat. Salamat, Lord. Dahil sa mga pagkakataong ang pag-asa namin ay nawawala ng hihina, nauubos dahil na rin sa mga inasahan namin before sa aming buhay. Thank you dahil you keep on reminding us to trust and hope in you even more. Dahil ikaw yung source of hope na hindi kailanman mawawala. I pray in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay pamilya ng Diyos na sa Diyos lubusang inilalagat ang pag-asa. Thank you, Lord. You alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo.